kachupa parang blessed na kami. Di ba? Kasi hindi lahat ng tao nagkakaroon ng peaceful life. Di ba? Aminin niyo yan sa hindi. Mga kachupa nawawala na yung aking tabarit. Kunti na. Kasi kagabi, gugutom ako. Gusto ko ng chocolate. Parang ma-attack yung bulate ko sa likod. Pilit na yung mga kachupa. Isa lang yun. Ba't isa pero dalawa yun lang. Inaano ko nga nanay ko naman. Alam mo ba ma, pagka nagbasa ka ng Bible, magiging matalino ka. Hindi ka man matalino sa math. Pero magiging matalino ka sa mga ano ng buhay. You're going na. Yes. You should have got a bigger bowl, B. Perfect. Might have cooled down a little bit. Hi mga kachupa. Good morning. Umaga ngayon sa amin. 10:22 na ng umaga. And today is 25 pala. So mga kachupa, today's video natin. Papakita ko sa inyo yung mga pang-araw-araw naming ginagawa. Daily ano ko. Kanina naglilinis ako ng CR ng ano namin, ng pagdito. Tenant. Charot lang. Pamangkin niya, nililinis ko yung CR kasi medyo madumi. Ayoko pa naman yung sa CR madumi. Ayoko nang ganun mga kachupa. Kasi minsan, doon din ako na CR. Pagka may tao dito sa CR namin, doon ako sa kabila na CR. May ihi, mga ganun. So, nilinis ko kasi ayoko nang madumi. Naninilaw-nilaw na yung mga ano. Hindi ko na pinakita kasi kakahiya naman. Ayusin ko muna tong kama namin. Medyo matagal din ako nagpahinga. Siguro mga 3 days, 4 days ako nag-stop ngayon is February 25 nga. At kanina umaga, nagsukat kami ng asawa ko ng timbang. Di ba, ang dati kong timbang is 137. Ngayon, 130 na lang. Di ba? Sabi ko, ay maganda yan. So kahapon pala mga kachupa, naglinis na rin ako ng kwarto namin. Kaya minimal na lang ang linis ko. Ang ginagawa kong linis. Tapos later, hindi ko alam kung saan kami pupunta ng asawa ko. May bibili niya kami mga ano kasi wala na kaming tubig, tissue, ganyan. Ano pa ba? Ay nako, medyo maganda ang araw natin for today dahil medyo sunny sa labas. At magpapaaraw tayo sa living room. Para mga kachupa. Medyo madumi itong ano ko Ayoko sa lahat yung ganyan nagkakalat yung mga wires. Kasi pagka natapilok ka, doble gastos pa, di ba? Naroan ni Kitty. Itong tuwalyang to, ginamit to ng aking stepdaughter. Kaya lang, baka gamitin niya ulit. So, kaya tinabi ko lang. Kasi isang gamitan pa lang. Hindi ko lang siya dyan. Hindi ka na mga kachupa. Ito pala mga kachupa, ma. Bukas, meron kaming kay Kiki. Ito naman yung aming timbang. Sa asawa ko, 159. Sa akin naman is 130. Nung nakaraan, ito yung aming last month, ito yung aming Asan na yun? Ito yung aming timbang noong January 20. Ayan. 160 sa asawa ko. Ako naman 137. Kaya lang, nag-diet ako itong mga nakaraang linggo. Ito, ayan. Kaya exercise, fasting, 23 hours, fasting, salad, no rice, brown rice, mga ganyan. So, naging 132 agad ako. Diba? Dito pa lang, bumawas na ako ng 1 week pa lang bumawas na ako, no? Tapos, ngayon, 130 na lang. Kailangan maging ko next month, maging 125, mga ganon. Kanina pala, mga kachuka, ang inalmusal ko lang is papaya. Nilinis ko na yung aming kitchen sink, tsaka nilabang ko tong ng asawa ko. Yung sa sapatos niya. Parang ngayon, magchichikahan na lang tayo. Ay!
Magluluto pala ako. 11 pa lang uwi ng asawa ko. Kahapon mga katsupa, gumawa ako ng spring roll. Pero ang nilagay ko lang is yung string, ganyan. Ngayon, nagpapaluto yung asawa ko ng matchoy. Kakain daw siya mamaya ng noodles. Tignan mo mga katsupa, wala na kaming tubig. Ayan na lang. So, mamaya, pakukuluan ko lang to sa tubig. Mga 11 na ako. Kasi 11:30 yata ang uwi ng asawa ko. Kiki? Anyway, mga katsupa, nagtanim pala ako ng mga nakaraang araw. Kaya sumakit yung likod ko. Kasi parang nakaganon ako. Ngayon, feeling ko nga mga katsupa. Teka lang. Mga nakaraang araw, yung mga hindi ako nag-vlog, nagtanim-tanim na ako kasi magsa-summer na rin. So, nagtanim na ako ng lettuce dito. At saka bumili rin ako ng mga lupa, soil, mga ganyan. So, dahil tinanim ko pa lang siya dyan, kailangan ko siyang paarawan. Dito ko na lang muna siya papaarawan dahil wala pa akong mabiling shelves na... Alam mo, tumitingin ako ng mga shelves sa Facebook na free or may mga bayad na kahit $20, ganyan. Pero maganda ha. So, wala pa akong nakita. Tapos nakaraan, bumili rin kami ng halaman sa Lowe's. Ito mga katsupa. Ayan. Nagandahan kasi ako kasi naka-clearance. Pag naka-clearance yung mga rito mga katsupa, mura lang. Ito, ang real price niya is $24. So, nag-clearance siya ng 50%. So, ang nangyari, naging $12 na lang siya. Mahal mga halaman dito mga katsupa. Totoo lang. Kaya sabi ko, talagang I want to tanim-tanim talaga. Taray. I want to tanim talaga. Papakita ko sa inyo mga katsupa yung CR dito sa kabila. Dahil wala naman tayo masyadong ginagawa. Ayan, nilinis ko kasi ayan o, ang linis ng mga katsupa, diba? Nakikita nyo naman mga katsupa. Gusto ko malinis yung aming yung CR namin, diba? Pakita ko sa inyo yan. Nilinis ko rin, naging naging puti na siya, Ayan ang gusto ko, malinis. Kahit na dugyot yung mga kasama ko, malinis ang CR. Sarado lang natin. Nagtanim ako ng okra. Tapos nagtanim ako ng mint. Kangkong. Nilipat ko na sa malaki para mas malaki yung kangkungan ko. Tapos may bawang ako. Ang dami kong mga tanim-tanim na mga katsupa. Natutuwa ako. Tapos yung binigay sa aking halaman, flowers ng aking asawa, nilagay ko siya dito. Ewan ko lang kung tutubo to. Sabihin sa akin, lakas ang tama mo, no? Wala lang mga katsupa. I'm so happy na kahit papano, kahit sa maliit na bagay, natutuwa na ako. Na lang ako na grateful na kahit papano, yung mga iba nga walang matanim di ba? So ako kahit papano. Ito mga katsupa, I like this. Tignan mga katsupa, pag natatapat siya sa araw, umiilaw siya. Nagkakaroon siya ng reflection. Ito yung nabigay ko sa sa Goodwill. Nagandahan ako kasi may reflection siya pagka mainit. Masisinagan siya ng araw. Ayan siya mga katsupa ko. Ayun, gusto ko. Bibili nga ako ng yung parang ganito rin, pero kulay silver. Ito binili ko lang to ng ng 99 cents sa Goodwill. Ayan. Sili, meron din. Masabi ko mami yung aking mint kasi masarap ito ihalo sa sa mga salad. Yung mint, di ba? Kasi feeling ko nung nasa Philippines ako, ang mint, pang mayamang gulay. Pero ngayon, binili ko lang ito mga katsupa sa Walmart. Nasa ganito siya, $2. Ito. Yung $2 na ito. 100 pesos sa atin. Pero at least, ko siya, maalagaan. Ayan. Bili rin ako ng patabang lupa ba yun?
Parang ano siya, magandang lupa. Para yung veggie ko, umusbong talaga. Kasi yung lupa ko rito, nakuha ko lang dyan sa labas. Eh yung lupa, pagka hindi mo dinidiligan, parang semento, ang tigas, hindi, pagka diniligan mo, yung tubig, hindi bumababa. Kaya sabi ko, gusto ko bumili ng ng lupa talaga na panghalaman ba? Para talagang lumalago na yung aking lumalago yung aking onion, mga kachupo. Hindi na kayo bibili ng green onion sa sa Asian store. Mahal pa naman din ang green onion. Medyo mainit ngayon. Ang ganda ng araw. Ay mga kachupa, may chika ako sa inyo. Kagabi, alam mo mga kachupa, alauna na, may kumakatok sa pintuan namin. May kumakatok. Sabi ko, uy, may kumakatok, may narinig akong doorbell. Siyempre, ako naman, bakit anong oras na ganyan, may kumakatok eh. Takot ako mga kachupa, akala ko kasi, yung mga napapanood ko sa TikTok na may kumakatok daw, baka ano na, yung ICE, Immigration Emirate, mga ganyan. Nung mga kachupa, kinabahan ako, hindi ako nakatulog kagabi kasi, alauna kumakatok, mga kachupa, hindi yun, hindi yun normal sa amin. First time itong nangyari sa amin. Mga 11 na ako magluluto. So sabi ko, may kumakatok. Katok ng katok talaga. Akala ko si Kiki. Akala lang namin si Kiki. Sino yun? Wala naman kami naasang kumakatok dyan sa pinto. First time namin mga kachupa. Sabi ko, sumilip ako sa bintana ng mga kachupa, mga pulis. Sabi ko, halabi, mga pulis. So ang nangyari mga kachupa, inantay namin. Siguro mga 30 minutes siya kumakatok mga kachupa. 30 minutes siguro. Ang tagal lang mga kachupa. Ang tagal niyang nandyan sa pintuan namin. Ang nangyari mga kachupa, hindi kumakatok na siya. Tinignan na asawa ko yung CCTV. Inikot niya yung bahay namin, labas ang bahay namin siguro. Kasi bumukas yung ilaw sa sa garahe. Kasi hindi naman bubukas yung mga kachupa kung walang maglalakad doon. So, sabi ko, bumukas yung ilaw. So, ibig sabihin, may naglalakad doon. Kinabahan talaga ako kagabi. Kaya nung after niyang umano sa pintuan namin, hindi na ako nakatulog mga kachupa. Parang, alam mo, parang parang, hindi na ako nakatulog talaga. Parang, mahirap ikwento mga kachupa. Totoo yun. Tapos, nung finally, inantay ng asawa ko na siguro mga 30 minutes, binuksan niya yung pinto. Sabi niya, can I help you? Sabi lang gano'n. Yung pala yung police, nagtatanong kung may narinig ba daw siyang, may narinig ba yung asawa ko ng putok ng baril, ganyan. Sabi ko, no, why? Sabi niya, meron daw nag-report kasi na incident na nagbaril, yung ganyan. Sabi ko, lalo akong kinabahan mga kachupa. Kasi, parang feeling ko, kasi hindi naman kakatok yung police na yon kung wala silang na-receive na report dito sa aming neighbor. So, sabi ko, kinabahan ako mga kachupa kasi alauna ng madaling araw. Naku mga kachupa, talagang kinabahan ako. Sabi ko, huwag mo bubuksan yung pinto. Naku, after nun mga kachupa, sinarado na namin yung pinto. Tulog ulit kami. Hindi na ako makatulog mga kachupa. Kaya sabi ko na ba to? Ayun ang ayoko mga kachupa, pagka natutulog ako, tapos meron nang gising sa akin. Tapos ang hirap ibalik yung tulog ko. Buti na lang talaga parang, nag-FB pa ako noon siguro mga alas 3 na ako nakatulog mga kachupa. Nagpaantok na naman ulit ako. Ayun lang. Sabi ko, kala ko kung kasi kinakabahan ako, baka mamaya may pumuntang ace, kunin ako nga, ganyan. Nakikita ko kasi sa TikTok may mga ganun. Actually mga kachupa, I have good news. Nag-send na kami ng requirements about sa, sa green card ko. So, pinasa namin yung mga requirements and then, na-receive na namin yung reference number yata. Reference number. So mga kachupa, bala na kayo. Kaya na mag-design. Ayun, so mag-aantay na lang kami siguro ng update kung kailan ko marireceive yung green card or what. Actually mga kachupa, iniisip ko, meron na, if dumating ang green card ko, wala naman kami pan-travel papuntang Pinas kasi
Pagkano ang pamasahe papuntang Pinas na sa 100 plus. Papunta yun, di ba? Paano pa pag-gastos mo sa Pinas, di ba? Kaya sabi ko, ano kayang ng silbi ng green card ko, kung makukuha ko rin, wala rin naman pala kaming pang-travel papuntang Pinas. Kaya sabi ko, ako talaga mag-iipon talaga ako. Kailangan ko talaga mag-ipon kasi ayoko naman naasa rin sa asawa kasi yung asawa ko maraming bayaran, kuryente. Ay naku mama, gagawa ako ng vlog, lahat ng mga bills na binabayad namin dito sa US. Kasi ang isip nga ng iba is, pag nakatira ka sa US, mayaman ka na. Pero hindi nila alam na mayaman if hindi kami nakatira sa US. Pero yung sweldo ng asawa ko, same pa rin. Parang gano'n, no? Mayaman, gano'n siguro. Pero kasi yung sweldo ng asawa ko nga, pagka kinonvert nga talaga sa Pinas, malaki. Pero pag dito ko tumira, bawat labas namin mga kachupa, bawat grocery namin, pinakamababa namin, $100, 5,000 na yun. Kaya ako, ayoko na, iniisip ko na lang na ayoko na mag-convert na yan. Na parang akong nai-stress pag kino-convert ko pa. Kaya, huwag na. Ang una nyong gawin sa Amerika, pagpunta nyo dito, para hindi kayo na-stress, huwag kayo mag-convert. Tapos parang akong nai-stress pag na-convert. Kasi noon pa, sabi ko sa vlog ko noon na kung gusto makatipid, mag-convert ka na mag-convert para hindi mo mabili mga gusto mo. Mga ganun. Pero wala ka na magagawa mga kachupa kasi dito ka na nakatira, dito na yung mo, paano mo mabibili yung pagkain na gusto mo, paano mo, mga kachupa, bumili ako ng online, papakita ko sa inyo pag dumating. Nag-order ako sa online, sukli.com. Di ko lang alam kung mga ilang araw darating, nag-order ako ng hotdog, yung tender juicy, kasi parang nakikrave ko siya, kasi tagal ko na hindi nakakain na simula nung dumating ako dito. And then, nag-order ako ng piyaya. Yung mga mga kachupa, 4 times, 5 times, 3 times ang mga differential pagka dumating. Ako naman, naiintindihan ko kasi mahal ang shipping. Kaya ganun ang nangyayari. Kaya pinapatungan talaga nila ng Kaya sabi ko, pagka pumunta ako ng Pinas, mag-grocery talaga ako doon. Ewan ko lang talaga kung madala ko lahat ng grocery yun. Kasi wala nakakamiss talaga. Yun talaga yung una mong, pagka tumira ka ng ibang bansa, yun talaga, lagi mong maiisip na, yung pagkain dito parang hindi ko gusto. Iba talaga kahit yung asawa ko mga kachupa, nung nag-stay sa Pinas ng 1 month, nung LDR pa lang kami, diba, uwian siya. Siguro every 6 months na uwi yung asawa ko. Miss niya rin yung American food, burger, mga ganyan. Actually pala, hindi pala niya masyadong namimiss kasi nakakabili rin naman siya ng burger. Favorite niya ang burger, yung Burger King. Yun. Meron tayo nun, di ba mga kachupa? So, hindi niya masyadong namiss. Ang namiss niya lang siguro mga steak. Kasi yung steak dito parang very popular. Tapos sa Pinas, parang very rare and expensive. Papaaraw muna ako habang magkukwentuhan tayo. Kasi natutuwa ako sa subscriber ko dahil they always waiting may upload, ganyan. Wala, I'm so happy lang na meron palang nakakamiss sa akin, naghahanap sa akin, mga ganon. May mga ganun tao na sabi nila sinasabi na nakakatuwa yung vlog mo. Sana hindi ka magbago. Meron pa, nanonood din ako ng vlog nung isang, na pag nag-comment siya mahaba, alam mo, nakakatawa yung nagko-comment ng ganun. Yung parang, very, siya sa vlog ko na, ay, pinapanood ko tong bilat na to na, lang ako sa niya, na appreciate niya yung mga bawat dating ng blessing sa kanya. Actually, mga kachupa, totoo yun. Pag hindi ka marunong mag-appreciate ng maliit na bagay or malaking bagay, parang naiisip ko na not content. Nasa'yo na yung lahat, nasa'yo ng pero hindi ka pa rin masaya. Yung ganon. Kaya nga sabi ko, I always say to my family na kahit anong bigay ko, kahit magkano man yan, kahit piso pa yan, mag-appreciate ka. Kasi, hindi naman ako nagpapadala ng piso. Grabe naman yung padalang piso. Wala namang gano'n mga kachupa. Kaya lang, ang inaano ko lang, kahit maliit na bagay, kung anong binigay ko sa'yo, kung appreciate mo. Kasi,
mahirap yung sa taong binigyan ka na, hindi ka pa na-appreciate. Tapos na, yung nagbigay sa'yo, naisip na, ay, hindi ito masyadong appreciate. Last mo na yan, matatanggap mo sa akin. Totoo yan, mga kachupa. So, mga kachupa, experiencein mo yung mga ganun. Nagbigay ka sa isang tao, hindi man nag-thank you or hindi man lang na-appreciate you, binigay mo sa kanya. Matutuwa ka ba? So, iisipin mo na, ay, last mo na yan, ha? Last mo na yan, wala kang matatanggap sa akin. Mga ganun. Diba? Kaya sabi ko, lagi kong pinaano ng mga pamangking ko, mga kamag-anak mo, or ano, kung ano man ibigay sa inyo ng tao, lagi mong ma-appreciate yun. Maliit man o hindi. Kasi, paano kung hindi ka bigyan yan, mga kachupa? Doon wala ka ma-appreciate. Doon ka walang ma-appreciate. Naku, mahirap ang buhay, mga kachupa. Mas maganda yung may naibibigay ka, at maganda yung nag-share ka kaysa wala ka natatanggap or may natatanggap ka o hindi ka masyado appreciate. Parang wala kang marireceive na maraming blessing. Ganun yung tingin ko sa buhay. Kaya I'm so thankful na kahit ganito ang buhay namin, man ganun kalaki yung pera sa bangko, kung hindi man ganun, at least meron kaming sinasambang Diyos, meron kaming alam mo yun, pangmamahal, meron kaming peaceful life. Yung ganun. Actually, sa peaceful life lang mga kachupa, parang blessed na kami. Di ba? Kasi hindi lahat ng tao nagkakaroon ng peaceful life. Di ba? Aminin nyo yan sa hindi. Natutuwa lang ako. Ano sa mag-11 o'clock pa lang. Mga 11 o'clock na ako magluluto. Hapon pa lang, mga kachupa. Nag-exercise ako, nag-treadmill ako kagabi. Mga 30 minutes lang. Kaya talaga mga kachupa, sumasakit yung backbones ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kakahugas ko to ng pinggan. Tapos diba pagka naghuhugas ako ng pinggan may mga kanin-kanin. Lagi akong yumuyo ko kasi yung basurahan namin binubuksan pa pababa, diba? Kaya sabi ko nga parang feeling ko gusto kong bumili ng basurahan na maliit lang nakalagay sa lababo. Para pag yung mga kanin-kanin na tataktak ko siya, hindi na ako kailangang yumuko, diba? Kala mga nakaraang araw na pahinga na nga talaga. Tsaka kahapon mga kachupa, naglaba pala ako ng mga panty-panty, mga bra ko, yung hindi pwedeng i-washing, kasi yung washing nga nasisira. Yung mahal pa naman ng panty, pag lagi kang bumibili ng panty, na pamahal din ako ha. Kaya sabi ko, labang ko na nga lang sa kamay, at wala naman akong ginagawa masyado. Ayan, buti, maganda ang panahon, kasi kahapon medyo nag-uulan-ulan. Hindi masyadong mainit. Pero ngayon, natutunan na yung mga snow sa labas. Sana mag-summer na. Ang ano namin dito mga kasyupa, ang weather namin dito sa Wisconsin, by that time, by June, summer na. So, mga kasyupa, yung init dito, parang Pinas. Mga ng 68 degree Fahrenheit, mga ganyan. 60, may mga 90 pa nga minsan eh. Sobrang init na yung mga kasyupa. Kaya lang pag ganun ang aming weather, ang asawa ko nagpapaswimming. Nagpapaswimming kami dito sa buong pamilya lang. Dito sa bahay namin. 2 kids, yung pamangkin, ako, tsaka yung asawa ko. Kasi yung kanyang family nasa Washington. Hindi kami makakapunta dahil wala pa naman kaming extra money papunta ron. So, enjoy lang muna yung buhay namin dito sa Wisconsin habang ano pa, malakas-lakas pa. Malakas-lakas pa no? May mga kasyupa nakawala na yung aking taba rito. Kunti na lang. Kasi kagabi, gugutom ako. Gusto ko ng chocolate kagabi. Parang ma-attack yung bulate ko sa loob. Tapos binigyan ako ng chocolate ng kanyang pamangkay. Papakita ko sa inyo mga kasyupa. Hindi ko alam kung saan niya nabili to. Ito mga kasyupa, mataas sa sugar. Tikman natin ulit. Sabi ko nga sa asawa ko, bilang mo ako dark chocolate kasi ayun yung mas healthy sa akin. Ayan o. Sumadsad sa ipin ko, sakit. Pero masarap. Para kung nakain ng semento. Lang, kakainin ko. Masyadong gusto to. Pero masarap naman siya. Mamaya, bibili ako ng dark chocolate sa Walmart. Mamalengke kami. Anyway, mga kachupa na, pagkagising ko pala, nanonood ako ng Dr. Peter Tanchi.
sa CCF na YouTube. Ang napanood ko sa kanya is tinuturo niya yung about what is the Holy Spirit. Actually, alam ko na yung mga Holy Spirit na yung mga kachupa. Kasi nung decided kami maging Christian, meron kami inatendan na mga ganyan. So, di ba sinare ko na sa inyo yung Trinity na God and the Son and the Holy Spirit. Yung tatlong yon magkakaiba pero iisang God. So parehas kami ng pagkakaintindi ni Dr. Tanchi. Peter Tanchi. Kaya nga 'di ba pagka tayo ng Catholic, the name of the Father and the Son, the Holy Spirit. Pero yung Holy Spirit na yun, mga kachupa, isa lang yun. But isa pero dalawa yun nandito. Isa lang yun. Kaya lang mga kachupa, sa Christian, walang sign of the cross, walang ganun. Kasi hindi naman daw tinuro yan sa Bible, mga ganyan. Hindi rin daw tinuro sa Old Testament, mga ganyan. Kaya hindi kami nagagagano. Siyempre, tayo, iba-iba naman ng mga religion. Tapos, baka mamaya may mag-comment na Catholic or Tapos, iba siya ko ng mga kachupa. Actually, mga kachupa, kaya iniintindi ko naman. Kasi naging rin ako, naging Catholic din ako. At saka tagal ko naging Catholic. Iniintindi ko naman lahat ng mga pananaw ng mga ibang religion. Hindi ko naman na ay mag-Christian kayo, mga ganyan. Hindi naman ganun. Actually, mga kachupa, iba-iba kasi. Iba-iba ang mga religion, iba-iba ang mga paniniwala, iba-iba ang mga gawain, mga ganun. Kaya lang kasi nung nag-Christian kami, na-discover ko na napakasimple lang pala ng buhay, mga kachupa. Oo, totoo yan, mga kachupa. Ang dami ko napagtanto. Akala ko pag nag-Christian ka, kailangan mo lagi ka nagsisimba, kahit pagka Wednesday, mga ganyan. Kasi diba may mga ibang Christian na may Wednesday silang simba. Yung pala yung mga kachupa, seminar pala yun. Para in case na may malaman ka, or mga ganyan-ganyan, mga ganun. Sa simbahan na inaatinan namin, every Sunday lang kami napunta roon. Tapos pag gusto namin ng mag-attend ng mga Bible study, meron kaming sign up ka lang sa online, mga ganun. Mag-a-attend ka na ng Bible study para malaman mo kung paano ka magbasa ng kasi mga iba, diba, hindi nila alam kung paano magbasa ng Bible. Hindi nila alam kung paano babasahin, paano iintindihin yung Bible, mga ganun. Noong mga kachupa, nung una kong hawak ng Bible, hindi ko rin maintindihan dahil may mga sinasabi silang they, he, parang ganun, parang hindi ko maintindihan. Sino yung mga tinutukoy nila dyan? Yung parang mga kachupa, yung unti-unti ko nang nalalaman, lagi na ako nagbabasa ng mga Bible, lagi na ako nakikinig ng mga preaching ng mga Christian, katulad ni Peter Tanchi, Pastor Peter Tanchi, na unti-unti ko na nalalaman na may mga kahulugan pala yung mga yun. Hindi ka lang dapat na pagbubuklat mo yung Bible kung ano yung makita mo doon. Kasi yung ginagawa ko, mga kachupa Yun yung ginagawa ko, nung mas hindi. Ganun yung ginagawa ko noon nung hindi ko pa alam kung paano magbasa ng Bible. Kaya kailangan pala, umpisahan mo talaga sa umpisa. Para kasi siyang movie na mahaba, na paulit-ulit na, sabi ni Pastor Peter, yung Bible na binabasa natin, may mga paulit-ulit na verse, paulit-ulit na pinaiintindi sa atin ng Diyos dahil may dahilan yun. Dahil sa utak natin, magkaiba kasi utak natin sa utak ng God, diba? So, mahirap intindihin, kaya kailangan mong paulit-ulitin sa utak mo, ipasok mo sa utak mo nang maintindihan mo ng maayos. Diba, yung pala yung mga kachupa, kaya pala may mga iba sa Bible, hindi ko na maintindihan mga binabasa ko. Ano yung mga sinasabi, Gamora, mga ganyan-ganyan, mga mga kachupa, ang dami palang kwento sa Bible na hindi natin alam, na kailangan pala natin parang ipasok natin sa isipan natin na, ay, ganito nangyari sa para in case na may mangyari sa ganun sa buhay natin or kapamilya natin, pwede nating ibigay yung knowledge na nabasa natin in Bible. Diba? Nakakatuwa lang mga kachupa kasi napakatagal na ng Bible. Minsan binibigay pa nga ng free, diba? Pero hindi natin hindi natin pinahahalagahan. Diba? Kasi ang iniisip nila lang, hindi ko maintindihan yan. O ganun.
Tapos sabi ko, inaano ko nga nanay ko na, Mama, alam mo ba ma, pagka nagbasa ka ng Bible, magiging matalino ka. Hindi ka man matalino sa math, hindi ka man matalino sa mga ganyan, pero magiging matalino ka sa mga ano ng buhay. Kasi sa Bible, ang daming mga istorya doon, mga kachupa. Totoo yan hindi ako nagsisinungaling. Ang daming na istorya doon na very align sa buhay natin. Meron yung storya ni Leia, storya ni, di ba yung isa? Sarah. Ay, yung dami mga kachupa. Storya ni Moses. Nakakatuwa lang kasi sa mga sinaunang mga panahon na hindi pa tayo buhay, hindi pa buhay si Jesus. Parang yung mga prophet pala, yung mga iba rin pala ang mga na-experience nila mga kachupa. Sobrang hirap din pala. Kasi ang buhay natin ngayon parang padali ng padali eh. May mga internet, mga ganyan. Pero nung sinauna pala mga kachupa, totoo, sobrang hirap pala ng buhay. So, I'm so blessed na nabuhay ako sa gantong year. Kasi kung mabuhay man ako sa sinaunang ano pa, ay naku mga kachupa, parang hindi ko kakayanin. Sobrang hirap ng buhay noon. Walang internet, walang malinis na tubig, wala kang kailangan mo muna kumain bago ka kumuha ng Ay mga kachupa, yung kwento ni Moses, mahirap din mga kachupa. Kasi yung nabasa ko sa Bible yata, may napanood ako. Na nung araw nung kwento ni Moses na yung tinatry niyang kasi ang mga pangalan kalimutan ko na yung mga kalahi ni Moses gusto niyang tanggalin sa pagiging slave ng Egypt. Yung Egypt mga kachupa no, sinaunang panahon pa, mayaman ang Egypt mga kachupa. Daming gold, yan. Pero iba ang god nila. Ang god nila is Rubulto. So, ang nangyari mga kasyupa, pag hindi ka taga doon or hindi ka lumaki doon or iba yung lahi mo, ginagawa ka nilang katulong. Oo mga kasyupa, automatic katulong ka, pati mga anak mo katulong. Ganun ang buhay noon. Pero yung nangyari nga kay Moses na gusto nga niyang tanggalin yung mga niya doon, na hindi na maging slave, mga ganyan. Pinuntat sila sa ibang lugar. Tapos nung nakakarating na sila sa lugar na yun, wala naman sila makakain. Dahil yung parang lugar na yun, parang wala talaga, actually walang mahalaman, yan, mga chupa. Kaya I always tell to my parents na, don't rely to your knowledge, don't rely to your kakayanan, yung parang ganon, na lagi kang magre-rely sa'yo, na parang wala kang pakialam. Kung ano man mangyari sa buhay mo, wala kang kinikilalang Diyos. Wala, basta hindi ka nanghihingi ng tulong, hindi ka nanghihingi ng ask kay God. Kaya sabi ko sa isip-isip ko na minsan pala, kahit ang dami mo ng problema, ang dami mo ng bad happening in your life, kailangan lagi tayong nakahingi ng tulong kay God. Kasi, tingnan mo yung nangyari doon kay Moses mga kachupa. Dumaan sila sa lugar, di ba, inati pa nga ni Moses yung dagat ba yun or Red Sea. Ewan ko mga kachupa, nakalimutan ko na yung dagat na yun. Basta para makadaan sila at makatawid sila para yung kaaway nila, hindi sila patayin. So, anong nangyari yun nga, binigyan siya ng power ni God para makatawid sila dun sa dagat na yun. And then, yung nakatawid na sila, wala naman sila makakain, mga ilang araw. Alam mo mga kachupa, ang nakain nila, mana. Yung mana, yan mo naiisip ko, ano yung manang yan? Ano yung pala mga kachupa? Bihira lang ito mga kachupa. Totoo yan Naisip mo ba na si God magbibigay ng pagkain galing sa langit? Magbabaksak ng pagkain galing sa langit? Actually, hindi siya yung totaling babaksakan ka ng tinapay. Yung nagbaksak siya ng mga flour at tawag nila mana. So parang umulan ng mana, flour yata yun. Basta parang ibang klaseng flour na galing sa taas, galing sa langit. Tapos pinag-combine nila yon, naging tinapay. At ayun yung kinain nila for the rest of their life. Parang ganun. Parang tagal din mga kachopa. Tapos, naisip ko, pwede ba lang mangyari? Kasi ang akala ko, ang pwede lang umulan is tubig. Biruin mo yung mga kachupa. Nabasa ko yun. At saka yung nakita ko yun. Kasi di ba may movie sa Netflix, Moses. Yung nakita ko yun, napanood ko yun, nabasa ko rin yun. At saka yung naririnig ko rin sa mga preacher.
na sinasabi yun, nagtaka ako na wala talagang imposible kay God. No? Kaya sabi ko, nakakatuwa lang kasi meron pa marami pang mga istorya mga kachopa, kaya lagi tayo magbabasa ng Bible. Kasi parang amazed na ako doon pa lang sa hinati yung para makadaan sila, hindi sila sa dagat, parang kakaiba na kasi imposible yung mga kachopa. Hatiin mo yung dagat para makadaan ka. Imposible yun mga kachopa. Kaya sabi ko talagang imposible talagang gumawa ng si God. Kung talagang sa'yo, para sa'yo talaga. Kaya sabi ko talagang natutuwa lang ako kasi every problem that I experience, I always pray. Parang hindi talaga imposible para kay God na malagpas sa may problema ko, ganyan. Ngayon parang wala nang problema. Ano ka na lang, lagi mo na lang ini-embrace yung Panginoon. Pag nasa iyo na daw kasi yung Holy Spirit, parang kahit konti, kahit wala or wala kang blessing, huminga ka lang, yung parang nakakahinga ka pa lang, naaarawan ka, makakakain ka, yung nakakapaglakad ka, blessing na rin mga kachupay. Kaya sabi ko parang na-embrace ko na talaga yung Holy Spirit na kahit na walang ganap, actually wala talagang ganap dito kachupa, laging boring. Kaya nga natutuwa ako kasi natagpuan na namin si God, yung parang kahit pa paano hindi na ako masyadong naboboring, hindi na ako yung parang hindi pa kontento, parang alam mo yung gusto ko magtrabaho kasi gusto ko matulungan. Actually nakakatulong naman ako sa mga pamilya ko, kaya lang hindi yung tulong na gusto nila, di ba? Kasi mga kachupa, totoo yan, mahirap ang kumita ng pera dito sa Amerika dahil ang asawa ko isang araw lang ang trabaho. Isang araw lang ang day off. Binuo niya yung 6 days para lang makapagtrabaho. Tapos sa tuwing linggo, nagsisimba pa kami. Nag-ano pa siya minsan, naglilinis pa siya ng snow, Kaya sabi ko parang feeling ko nga walang pahinga tong asawa ko Doon pa lang tutuwa na ako Parang doon pa lang blessed na ako. Kaya lagi ako nagpapalasalamat na ganun nang nangyari sa buhay namin, yung mga ganyan. Doon pa lang parang kasi mga ibang Pinay. Hindi ko nila lahat mga kachupa kasi alam ko naman na iba-iba tayo. So, yung mga ibang Pinay, pag pumunta dito ng Amerika, dahil maboboring yan. Kasi iniisip niya na, hindi ganito yung expect kong buhay. Yung nasa Philippines ako, yung mga ganyan. Ang nangyari mga kasyupa, syempre, nag-iiba sila ng idea. Yung idea ng asawa niya na pinakasalan niya, tsaka yung idea niya is magkaiba. Hindi sila parehas na, hindi ganito yung gusto kong buhay. Gusto kong boring, ganyan. Na sila mga kachupa, nag-aaway, alam mo yun mga kachupa, kumbaga parang hindi sila same page man ang mag-asawa. Kaya sabi ko sa inyo mga kachupa na I'm so blessed kasi nandito ko, kakarating ko lang, nasa point din ako ng time na hindi ganito yung inimagine kong buhay. Yung sobrang lungkot, totoo yun mga kachupa, sobrang lungkot talaga. Hindi ako nagsisinungaling. Malungkot. Ang akala kasi ng mga iba, pagka nakarating ka ng Amerika, saya ka na, nasa iyo na lahat, ganyan, enjoy mo na yan, ganyan. Anuin mo na yan, mga ganyan. Pero yung pag wala kasi sila sa natin sa experience natin, wala sila sa sitwasyon natin, kaya nasasabi nila yan. Pero kung sila nandito, iba ang mangyayari. Minsan may mga partner pa na pagkatapos ikasal, naghihiwalay agad kasi hindi nila parehas expected na ganito pala yung buhay. So, Pilipina pa naman gusto nila yung lagi masaya. Ewan ko lang mga kachupa, siguro ako lang. Kasi gusto ko masaya talaga ako. Ayoko nang malungkot. Dahil, ayoko lang i-share yung malungkot na buhay, mga ganyan. Wala lang, parang negative kasi. At saka mga kachupa, ito pa na ano ko sa Bible. Na bawal kang maging malungkot. Kasi actually mga kachupa, binigyan ka ng healthy katawan, nakakalakad ka, nakakahinga ka, nakakakain ka, natitikman mo yung pagkain na masarap, nakakahinga ka, nakaarawan ka, yung pa lang maging thankful and joyful ka na
Yun lang, naano lang ako kasi I'm so happy. Ay, medyo maano na tayo. medyo na tayo na ano na tayo. Masyado na tayo nakwentuhan. Magluto na ako tayo. Baka mamaya dumating asawa ko. Wala pa akong nakahandang pagkain. Sarapan tayo sa kwentuhan. Anyway pala mga kachupa, I have another new friend. Magasan ko lang to. I have new friend na Pilipina rin siya. Pero malayo sila rito. Siguro mga 5 hours. Tapos, mong din yung asawa niya. Sabi ko nakakatawa naman. Kasi ang akala ko, ako lang ang may asawang mo. Pala marami din pala kami. Yung iba lang, hindi nagbablog. Kasi hindi sila sanay, yung mga ganyan. Pero yung aking friend, nagbablog din siya. Kita ko sa inyo yung kanyang vlog. Medyo mahaba na yung ating vlog. Oh. So, sabi ko to para sa susunod namin. Yung mga kachupa, ito lang yan $7.90. Magkano na yun? Nasa 300, 400. Hiki, ano ba yan? Kaya ayoko ng ganitong rep mga kachupa. Actually, okay naman yung rep namin. Kaya lang, pagkakabukas ko, lagi akong nakayukong ganyan. Mas maganda yung rep na yung freezer nasa ilalim. Kasi bihira lang namin binubuksan yung freezer. Kaya sabi ko, sa susunod pag nasira yung rep na yan. Yung bibiling kong rep. Yung fridge nasa taas, yung freezer nasa baba. Para hindi ako laging yuko na yuko. Kasi parang sumasakit talaga yung ganito ko. Iyan mo yung pinagagawa mo. Wala naman tangan sa buhay mo bata ka So, yung asawa ko sabi niya, lutuan ko daw siya ng batchoy tsaka itlog. Lulutuin din ako ng itlog. Pero gusto ko, lagang itlog. Bumili na kami ng organic egg kasi maganda to kaysa yung isang binibili namin. Actually, may kamahalan din to. Pero ito kasi, cage-free. Yung mga manok, wala sila sa cage. Yung binibili namin na puting nasa cage sila. Kaya hindi sila kakakain ng mga masustansya para sa itlog. Ito, masustansya. Wala lang. Sinishare ko lang para sinishare ko rin yung knowledge ko sa inyo. Di ba mga kachupa? So, ayan. Ano pa ba? Kalimutan ko. Itlog pala asawa. Magpiprito pala ako ng itlog niya. Ito yung aming breakfast and lunch. 11:17 na. Mahawa na yung vlog natin mga kachupa. Pero later ko na itatapusin. Pesos lang pala. Wait! Hi, baby. You're going back? Yes. Did you start it? Girls. Walmart? J-Max or Goodwill? You have to pick one. I only have enough time for one. If I didn't find the Goodwill, Maybe. If we don't find anything good at Goodwill, we come back and we can go to Hobby Lobby in town. Yeah. So Goodwill? Favorite. I'm gonna go to my favorite one, which is your next. Alright, let's eat then. What are you looking at?
What are you looking at? He's looking at you, and he's looking at me. What are you saying? What are you saying? I was cleaning the bathroom in there, then I forgot to close up the door. We went upstairs to kids' room, and then we found a new toy, like a ball. And then I found out, what's that? And then he's playing here already. And I said, where did you get that? Went up there to go get a new toy. Yeah. You know, It's like a that's where all baby. the toys are. He's like, here's my chance, I'm gonna run really fast. Hi. Hey, which one's the sauce for the spring roll? It's gone already. Oh, it's gone already? Well, I guess we don't have enough then. Ooh. You should have got a bigger bowl, Vinny. Perfect. No, it's too full. You should always have space. Eat. Spray it. Dear Heavenly Father, thank you for such a beautiful gift you give to us every day. The time, your faithfulness, your merciful, and your kindness you give to us. Thank you so much. Thank you for embracing us and have a Holy Spirit in our body. I pray, Lord Jesus, to forgive us to our sins and our loved ones. And I pray to be more healthy and more patient, understanding, and knowledge that you give to us and to my husband. Please guide us in any situation. In Jesus' name, amen. Amen. Let's eat. Yeah, I like this sauce too. You like it? It's good. Maybe try to cool it down a little bit. Good.